Inihayag ng visual capitalist na ang Pilipinas at India ang nangunguna sa pinakamalakas na ekonomiya sa buong Asya. Ang dragon ng China ay natalo ng tigre ng Pilipinas at ano ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para maging posible ito at isa itong nakakagulat na balita. Noon, ang China ay kilala bilang dragon ng Asya, isang bansang tila hindi matitinag sa larangan ng ekonomiya, teknolohiya at impluensya. Pero dumating ang isang malaking pagbabago. Ang dragon na ito ay tila napagod, nahirapan at bumagal. Sa kabilang banda, ang Pilipinas, isang bansang matagal ng tahimik ngunit matyagang gumagawa ng mga reforma, ay unti-unting lumalabas sa anino nito. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasi, ang Pilipinas ay muling nagising at muling pinanday upang maging isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa buong Asya. At makikita natin ito mula sa chart ng visual capitalist. Halika, atin itong tingnan mga kaibigan. Ayon sa visual capitalist, China's GDP growth is now lagging the rest of Asia. At kung ating makikita mga kaibigan, ang chart na ito ay recent lamang. Kapansin-pansin, ang nangunguna ay ang India at Philippines, na ang chart na ito ay nagbibigay ng visual na representasyon kung gaano kabilis lalaki at lalago ang GDP ng iba't ibang bansa sa Asia mula 2023 hanggang 2026. At kapansin-pansin mga kaibigan, ito ay in-outsource mula sa CIC, HSBC Global Private Banking. At recently lamang ito, just November 20, 2024, inihayag ng visual capitalist na ang Pilipinas at India ang nangunguna sa pinakamalakas na ekonomiya sa buong Asya, habang pumapangalawa naman ang Indonesia at sunod dito ang Malaysia na may 5.7%, Thailand 5.4%, Singapore 5.3%, Vietnam 4.7%. Ang mayamang Japan ay halos doble, mahigit ang baba nito sa Pilipinas na 4.1% at ang pinakamahina sa paglago na dati-rati ang fastest growing economy sa buong mundo ay ngayon ay nasa projection lamang ng 3.9% at ito ang China. Ang China na dating may tuturing na pinakamalakas sa rehiyon ay kasalukuyang naharap sa seryosong mga hamon. Krisis sa real estate. Pangalawa, mataas na kawalang trabaho sa kabataan. Pangatlo, mabagal na pag-usbong ng consumer demand. Habang ang kanilang average GDP per capita growth ay inaasahang nasa 3.9% lamang mula noong 2023 hanggang 2026. Ang Pilipinas sa ilalim ng mahusay na pumuno ay pumapalo sa 8.7% growth, ang pinakamataas sa buong rehiyon. Sa liderato kasi ni Pangulong Bongbong Marcos, binuksan ang mas maraming oportunidad sa pamagitan ng mga programang tulad ng Build Better More na hindi lamang nagbigay ng trabaho, kundi nagpalakas din ng infrastruktura sa buong bansa. Pero hindi lamang ito tungkol sa mga kalsada at tulay. Sa pamumuno niya, pinatibay rin niya ang sektor tulad ng digital economy para sa mas mabilis na transaksyon at negosyo. Pangalawa, agrikultura upang matugunan ang pangangailangan ng pagkain at seguridad sa bansa. Pangatlo, renewable energy bilang tugon sa pandaigdigang pagbabago ng klima. Therefore, ang Pilipinas ay hindi na lamang tumatayo bilang isang tigre. Ito ay isang tigre na naghahari, mas maliksi at mas handang harapin ang anumang hamon.